So maaga itong weekend break para ma-relax tayo. Tapos natin magpapawis ng konti ay magsiswimming muna tayo. So dito lang to sa tinutuluyan tong place. Dalawa kasi yung swimming pool dito. Nandito ako ngayon sa second na swimming pool. Magsiswimming muna tayo for a quick break. So ligo time tayo ngayon. So bago tayo mag-swimming, encourage muna natin ulit ang ating sa mga sarili sa scripture mula naman sa Proverbs chapter 3, 5-6 na ang sinasabi dito ay trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. So, nagtiwala daw tayo ng buong puso sa Panginoon at huwag manangan sa sarili nating kaunawaan. Bakit? Kasi bilang tao, may sarili tayong alam, may sarili tayong talino, may sarili tayong kaunawaan. Subalit ang sinasabi ng Biblia ay sa kabila ng mga regalo na ito na talino, kakayanan, ay lagi tayong magtiwala ng buong puso sa Panginoon. Sapagkat sa pagtitiwala natin sa Panginoon, makakasiguro tayo na yung mga regalo, talento, karunungan, mga kaalaman natin, kapag inalign natin ito sa gusto ng Panginoon, sa kalooban ng Lord, sigurado na lahat ng ating ginagawa, all our ways, ay bibigyan niya tayo ng napakainam na guidance and direction. He will direct our path. So, minsan, kailangan nating matutunan yung mga aral kapag ka medyo lumilihis, sumasablay tayo, or hindi tayo nagiging align sa kalooban ng Panginoon. Inaalaw niya yon na matutunan natin yung mga lessons. At pagkatapos nating matutunan, at kapag nakita ni Lord na after the learning, we align ourselves, we trust fully na sa Kanya at di na dun sa sarili nating kakayanan, at ina-acknowledge na natin siya sa lahat ng ating ginagawa, pinapa-approve na natin ang mga bagay-bagay before we do things. So makakaasa tayo that the Holy Spirit's guidance, that the Spirit of the Lord, the wisdom of the Lord, bibigyan niya tayo ng patnubay, at dahil doon, madadala niya tayo doon sa direction gusto niya. So sometimes sometimes the lesson will require time, because time teaches us, time heals, and after those times na natutunan na natin yung mga aral, so papasok naman yung tinatawag na pagsama na ng Panginoon. Kaya sa bandang huli ay makakasiguro tayo na kasama natin si Lord sa ating mga ginagawa. So if we are in the times of struggle, mahirap, unawain natin yung aral, kunin natin ang mensahe, at pagkatapos nito, lalo nating ipagamit, i-dedicate, i-align o realign ang buhay natin sa Panginoon. Sapagkat sa bandang huli, at the end of the day, only the Lord knows our future. Only the Lord holds what lies ahead in our life. Only the Lord ang nakakaalam ng mga bagay-bagay na maganda at the best para sa ating lahat. So, yan lamang encouragement for this week. And I hope napalakas kayo, napalakas ako, napalakas tayo ng scriptures mula sa Proverbs chapter 3, 5, 6. At yan, Proverbs ay isa yan sa mga writings ni Haring Solomon, isa sa pinaka matalino, binigyan ng karunungan ng ating Diyos nung kapanahunan niya. So, we are already blessed. Continue to be a blessing. Sumati ng kapayapaan. And thank you for watching. God bless.
ice bath guys, sa lamig ng tubig. Kaya pala ako lang mag-isa naliligo. Anyway, ginawa ko to kasi katatapos lang natin magpapawis. And alam naman siguro ito ng marami na better yung tinatawag ice bath or yung malamig na tubig at least 15 to 30 minutes after natin pagpawisan. So, it helps our blood circulation, muscle easy recovery, yan. And ano na rin, time na rin para mag-relax for the past 8 days. And syempre, excited na din tayo dahil few weeks from now ay babalik na rin tayo or magbabakasyon na tayo dyan ulit.